Okay, Yes. we have Kat today and, ayun nga 'no, marami talaga nagre-request din sa'kin at naghahanap talaga ng tutor na Pilipino, 'di ba? So ngayon ibinibigay na po natin si Kat. Eh, buti na lang nag-reach out ka sa'kin Kat, buti na lang, hulog ka ng langit. Pero yun nga 'no, pag-usapan natin kung paano mo nga ba natutunan yung French language na zero knowledge, okay guys? Hindi Mhm. talaga siya natuto from ano, from hindi Yeah. native, talaga language ni Kat. Pero posible talaga na matutunan ang French. So yung pag-uusapan natin today. Pero Kat, Mhm. please introduce yourself. Yan. So, hi, good day, good morning, good afternoon, good evening. Kung ano man ang time zone ninyo. My name is Kat and ako ay isang mangangarap din na mapuntang Canada. And ako ay, ang tinahak ko na pathway ay ang French pathway. So, hindi siya, hindi siya madalas nung mga panahon na yon, nung 2022. But I think nowadays, it's almost as needed na, no? Lalo na if you're in the express entry pathway, kung yun yung tinatahak mong pathway. So, ayun, nag-start ako 2022. Wala pa masyadong programs during that time. And ang advantage lang nun ay plus points sa CRS points mo. Pero other than that, you can be a student, you can be nominated by the province. But unfortunately, wala akong pera to be a student during that time. So let's opt for another option, which is Mm. French. Mm. Totoo 'yun kasi 'di ba, hindi naman lahat afford maging estudyante. Kaya nga nung nalaman ko 'tong Mhm. French sabi ko, magdo-double down ako dito sa French. Kasi kung may way actually during my time kung may way lang na maging PR dito kasi direct PR, pathway, itong Yes, French, 'di correct, ba? correct. Pagdating mo PR ka, hindi katulad Mhm. ng estudyante, 'di ba, siyempre makipagsapalaran ka pa, walang guarantee. Mhm. Na Mhm. mapi-PR ka, may additional points ka din makukuha. Pero yun nga, kung meron kang tiyaga na matutunan ng bagong lengguwahe, ito na si Kat na, 'di ba, ang magpapatunay sa inyo na puwede. Ngayon pag-usapan natin, paano ba nangyari sa journey mo? Paano ka natuto? Anong Well, ginawa mo? nung nung nag-start ako way 2022, so express entry, no? Syempre sinabi, lagi naman natin alam na eligible tayo, but if you are eligible, it's not an assurance that you can receive the ITA, ang mahiwagang at True. magical ITA. So Mm. kailangan talaga mag-isip ng ways how to, if you really want to immigrate, how do you want to be invited? So which is yung French nga. So I started having my Duolingo classes. Kala ko naman ano, private teacher, no? Pero my Duolingo back in 2022. And during that time, hindi ko pa talaga siya sineseryoso kasi parang totoo ba yun? Baka mamaya mawala din yung French, yung additional points for Hmm. French. And then by 2023, I think nag-start na ang mga mahihiwagang programs for French. Tulad ng Francophone Mobility Program 2023-2024. Ayan, nandiyan na yung Francophone Mobility Program na ang kailangan mo lang ay level 5. And Mm. then you don't need to wait and you don't need an LMIA for that. At Mm. ah, um mas lesser fees. Meron na rin tayong category-based program, which is Hmm. always first ang French speakers. And Mm. recently, nag-off din sila ng FCIP, which is parang sa Mm. French Community Immigration, parang pilot. So, Hmm. sabi ko, aba, parang ano, may pinagpupuntahan tong pag-aaral ko ng French, parang hindi Mm. sayang. So, nung 2023, nagtuloy nag nung actually no 2022 nag-start na rin akong mag-enroll sa classes, but not intensive. I just also wanted to test the waters. Mm. So, tuloy-tuloy yun hanggang 2023 in which nagsilabasan na yung maraming programs, and then sabi ko, "Shocks, kailangan ko ng seryosohin." Then I had to hire a private tutor because in Mm. classes, you have Mm. usually
4 to 7 students and Mm. medyo mahiyain ako so hindi ko kaya magtanong. So kailangan ko rin malaman yung weakness ko on my own, which is na tulungan ako ng private tutor ko. And then after few no, not few, after a lot of sessions and daily talagang pag-aaral, fortunately Mm. naman nakapag B2 level na ako nung kumuha ko ng TCF exam last December. Ayun, grabe 'no. Parang ang layo ng ano mo, pinagdaanan mo. Haba Yes, ng pinagdaanan mo, mahaba, girl. mahaba. So, ngayon tanungin ko sa'yo, ano yung mga misconceptions since siyempre dati nung bago ka pa lang wala ka pang kaalam-alam, 'di ba? Ngayon Mhm, narating mo na yung B2 which is yun yung required for immigration. mhm, Ano yung mga misconception mo na puwede mong i-share dun sa mga taong gustong matuto, gustong pasukin 'tong category na 'to? mhm. Well, siguro una, hindi walk in the park ang pag-aaral ng additional language. Mm. So, lalo na French talaga. 'Pag nagtatanong ako sa mga multilingual kong, kaklase, French talagang mahirap compared din sa German which I thought mas mahirap ang German. Hmm. So, ang isang misconception ay kapag pumasok ka A1, A2, which is the basic or the foundation levels of French, ay feeling natin yun yung easiest. So, pwedeng medyo i-ignore siya ng konti and then magseryoso na lang pag B1, B2. No, Mm. no, 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 no talaga. Kasi diyan mo natutunan lahat ng foundation, Mm. pronunciation, letters, etc. And if you are ignoring these levels, pagdating mo ng B1, B2, mafe-feel mo na, "Shocks, nakalimutan ko na 'to or hindi ko na seryoso." Hmm. So, you had to go back to your foundation. So, for me, kasi honestly, it's a personal experience. It's a waste of Mm. time to just go back again and then advance and then go back. So, Hmm. you really have to be serious from the time na pumasok ka or nag-decide ka na magko-French ka, even A1 level, even if you thought that it's easy, um, seryosohin na natin. So, ayun yung Oo. first misconception. Yung pangalawa mo naman na misconception? Pangalawa naman ay yung na-feel ko, so lahat 'to misconception Oo. ko na baka feel ng ng ibang estudyante, na kapag natapos ko ba, 'pag nakapag A1, A2, B1, B2, pagkatapos ko na, 'pag ilang sessions na ako based sa Oo. program natin, puwede na ako mag-exam. I think hindi siya gano'n. Mm. Um, may matutulungan ka talaga ng classes. But of course, the same with other exams like IELTS, CELTIP, Mm. may mga formats 'yan. Lahat 'yan may formats. And with kasi sa TCF 'no, TCF yung kinuha ko, you don't you don't just get the sense of kunwari listening, yung parang, "Ay parang alam ko yung isang word na yun, ay alam ko yung 3 words na yun." Tapos magme-make ano ka na lang, make guesses kung ano yung Tagpi-tagpiin mo na lang yung narinig yun. mo. Oo, yung parang, parang yun yung sinasabi niya. No, no, kailangan mo talaga nung nag-decide ako nun sabi ko kailangan every single word alam ko. Hindi Naiintindihan puwedeng mo. yes, kasi every single word can make or break a sentence. True, Yes. true, true. Pero meron akong tanong sa'yo. Kasi yung iba Mhm, sinasabi nila, dapat daw matutunan mo yung French by hearing it, parang by speaking it, bago mhm, mo masulat. Kasi nga 'di ba may iba-iba yung iba mo siya ipo-pronounce pero iba yung spelling. Alam mo yun? Anong mhm. ano mo dun? Anong take mo dun? O I dapat think you sabay? have to dapat sabay. Mm. Because speaking, 'pag nag-usap tayo or 'pag nakipag-usap ako sa lokal, sabihin natin Quebeco or kahit sinong lokal, um, paano ba, yung shucks, paano ko ba i-explain 'no? May mga pare-parehas na verbs na binabanggit um, parang sa I, sa you, gano'n. Oo. Pare-parehas lang ng banggit 'yan, pero pagdating sa writing or Writing, sa conjugation, iba-iba yung iba-iba. spelling. So you don't have to or
kailangan mong matutunan yung conjugation. It's very, very, very important to know the Mm. conjugations of the French language because one word, one verb in French language, siguro mga, hindi ako sa OA, no? Siguro mga 60 plus words na pinapanganak yan. Kasi may iba-iba siya sa pag-I, you, Mm. he or she, ganyan. Tapos iba-iba pang tenses. Oo, So, oo. you have to do it at the same time. So, if you know how to speak, actually, for me, mas madali yung speaking kasi parang madadaya mo eh. Kasi same Oo, lang ng oo. pronunciation. Pero kapag nagsulat ka na, and it's very important sa writing part pagdating sa exam, or in case magagamit mo siya talaga pag nag-immigrate ka ng Canada or lalo sa Quebec, you have to know how to write. So, kailangan Okay. sabay. Okay. Ano yung pangatlong misconception? Ano ba sa pangalawa nabanggit mo, yung pangatlo? Yung pangatlo, the fear of kala mo kailangan natin i-perfect ang French Oo. before I take the exam. No, 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 no. Oo. Kailangan mong malaman talaga. You have to really be um I mean advanced in French. But you don't need to be perfect. You don't need to know all the masculines and the feminine. But you have also to know yung kumbaga halos lahat ng basic kapag magsusulat Mm. ka, speak ka. Hindi mo kailangan malaman lahat. Hindi mo kailangan maging native level. Remember, pag Yeah. sa exam, may mga format yung mga exam. And so, pag pag natapos mo na yung A1 to B2 and you're only concentrating for the exam, you have to be compliant sa format ng exam. So, yun yung pag-aaralan mo. Kung meron mang gusto din mag-enroll ng TCF na pang TCF lang na Mm. preparation, um, kailangan, kailangan, kailangan kang advance pero you don't need to be native level to pass the exam to be Gets. B2, C1 or C2 level if Oo. you need to. Kumbaga, ibig mo sabihin, hindi mo naman kailangan malaman yung French translation, lahat na nasa dictionary. Gano'n. Oh, no, no. Yun talagang lahat ng words. No, no, no. Siyempre mas Okay. maganda na um, kapag kailangan may synonyms kang alam. Kumbaga, hindi lang Okay, pwedeng yes. isang simple word. Kailangan napapaano mo siya eh, ganda mo siya. Parang sa IELTS din, di ba? You have to Yeah. paraphrase, you have to do it on your own words, ganon. Same then with French, it's not different. So you just have to be advanced, but you do not need to be perfect.